Sige, ate, Psalms 23. Basahin po natin ito hanggang 6, okay? Psalms 23 verse 1 to 6. 1, 2, 3, go. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His name's sake. Next verse. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Last verse. Kaya magbasa ng malakas. 1, 2, 3, go! Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Lahat po na nakakaintindi ng versikulo magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang Diyos! Manalangin tayo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Lord, gabayan niyo po kami and let us ipaintindi niyo po sa amin, O Diyos. Hallelujah. Kung ano ba ang ibig sabihin ng God na yung mga salita na ito. Panginoon, gabayan niyo po kami, O Diyos. Gabayan niyo po kami, Panginoon God. Open our hearts, open our mind, Panginoon God, and speak to us, Panginoon God. Lord, hayaan niyo po, Diyos, mangusap ka sa buhay ng bawat isa at lalabas po kami, Panginoon God, sa pintuan. Lalabas at uuwi kami mamaya, Panginoon God, na punong-puno, O Diyos, ng espiritual na pagpapala. Salamat po, Diyos, because you are our Lord, you are our shepherd. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Settle down, settle down. Hallelujah. Bago ako magsimula, tayo po lahat ay tapikin ang iyong kanan at kaliwa at sabihin mo, masaya ako dahil buhay ka pa. Come on, church. It's good to be alive. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam nyo, pasalamat tayo dahil wala tayo sa pandemic kasi kung may alam na po natin na meron pong mga sipon at lockdown na to. Pandemic pa, no? Pandemic. Pero praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. So the Lord, ang ating topic po is buong Psalms 23. Okay? Pero ang ating title for this morning is The Lord is my shepherd. Diyan lang tayo. Ang Diyos ang ating pastol. The Lord is my shepherd. Alam nyo, sa next slide please. The Lord is a good shepherd. Na bakit may good? Bakit may good? In-emphasize ng Diyos that Jesus Himself is the good shepherd. Alam niyo kung bakit good shepherd siya or sa ibang term, this is a Jehovah Rohi. O ang tamang pagbigas ay Jehovah Rohi. Jehovah Rohi means the Lord is our shepherd. In verse 1, next slide please. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa Tagalog, ang Diyos ang aking pastol, walang nagkulang kahit isa sa akin. Ay, parang kung pag hindi nyo maintindihan, isa-isahin ko. Dahil ang Diyos natin ang ating tunay na pastol, Jesus is the good shepherd, therefore, walang isa kahit ano na nagkulang sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng meron sa iyo, provided na ng Diyos. Mahina talagang hina. In short, ang ating pangangailangan sa pagkain, sa pinansyal, sa physical, sa spiritual, sa lahat ng aspeto, provided na sa ating Diyos. Can I hear amen? The Lord is my shepherd, I shall not want. Next verse. Sabi ni Jesus Christ, in John chapter 10, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 14. I am the
the good shepherd. Inulit niya ulit. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Let's break down. Jesus Christ is the good shepherd. Bakit good shepherd? Kasi merong bad. Kung may good, may bad. Amen? Kalahin, amen? Kung merong good, merong bad. At alam niyo ba, minsan ang shepherd, ito po ay kahalintulad din na tinatawag ng mga pastor. Kasi po kami mga pastor ay nakaakibat or characterized as a shepherd. At kayo lahat ay mga tupa. Amen? Parang ay nag-amen. So therefore, if kami mga pastor ay mga tupa, ay mga pastor or shepherd, kayo ang mga tupa. Kung merong maganda o mabuti na pastor, meron din pong masama na pastor. Pero I'm not talking about masamang pastor. Nakangiti ang mga taga-sabi. Hindi totoo yan. Kaya nga in-emphasize ni Jesus Christ to Elmer na I am the good shepherd. Hindi lang Kuya Arman na I am the shepherd, kundi He is a good shepherd. Ang Diyos ay isang mabuting pastor. Kanahin, amen? Dahil mabuti siya, walang nagkukulang sa'yo. Kumpleto na ang meron sa'yo. Kurutin mo ang katabi mo, sabihin mo, kumpleto ka na. Come on, church. Minsan lagi tayo nag-aasam ng mas marami, mas ganito, or parang gusto ko pa ng more and more and more. Actually, you are complete because of Jesus Christ. Amen? Parang may na amen. Walang nagkulang sa'yo. Yung mukha mo, walang nagkulang sa'yo. At wala rin sumubra. Lahat yan kumpleto. Amen. Yung kulay mo, kumpleto yan. Yung ilong mo, kumpleto yan. Kanahin, amen. In short, ikaw bilang isang ikaw, pagkatao mo, you are incomplete, walang nagkulang sa atin. Can I hear amen? Amen. Praise the Lord. Now, the background of Psalms 23, hindi po si David, actually ang sumulat po ito, ate balik mo nga ulit yung verse 1, Psalms 23:1. Si David, habang siya sumusulat dito mga kapatid, siya po ay nagre-reflect sa kanyang dating hanap buhay. Pero si David habang sinusulat ay hindi po siya teenager. Si David habang sinusulat ito, Mother Babe, siya na po ay isang hari. Hari na siya sa panahon na ito. At habang siya ay nakaupo sa kanyang trono at nagnilay-nilay siya, kanya pong naintindihan at kanya pong na-realize, hallelujah, na ang Diyos ay parang isang pastol. Because siya rin dati ay naging pastol. In short, sa kanyang pagiging hari, maraming kaaway ang gusto umaway sa kanya, maraming pong mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan, pero ang sabi niya, Lord, napakabuti mo talaga. Sino po mag-a-agree sa akin dito, itaas ang kamay na mabuti ang Diyos? Alam niyo, itong bersikulo na ito, minsan, pangbata lang. Pero alam niyo, this is a powerful verse in the Bible. Napaka-powerful ito. Walang nagkulang sa atin. Bago ako magpatuloy, tingnan mo ang katabi at harapan mo sabihin, walang nagkulang sa iyo. Come on, church. Pera, walang nagkulang sa'yo. Sapat na yan. Tingnan mo, nakasurvive ka sa buong linggo. Kanahin, amen. Sapat. Sapat. Alam niyo kung atong titingnan before ako magpatuloy. Ang Psalms 22, bago ang versikulo. Psalms 22, mga minamahal kong kapatid, wala dyan. Ang Psalms 22, ang versikulo po na ito ay patungkol po sa kung paano si Jesus Christ bilang isang tupa na inalay para sa ating kasalanan. Kaya amen? Ang Psalms 24, ito yung paghahari ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik.
Ang Psalms 23, ito yung kung paano tayo mamuhay habang inaantay natin ang kanyang muling pagbabalik. Amen? So, let us continue. What are the characteristics of a good shepherd? Bakit napakabuti ng Diyos? Bakit ang Diyos is a good shepherd? By the way, ang bersikulo na ito ay hindi para sa atin, ha? Ang bersikulo na ito ay patungkol kung sino ba si Lord sa buhay natin. Amen? Amen? Kung sino ba si Lord sa buhay natin. Kung ano ba ang kanyang purpose. Ano ba ang Diyos sa atin? Sino ba si Lord sa atin? The characteristics of a good shepherd. Number 1. The good shepherd knows their sheep. Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, ang maganda o ang mabuting pastor, kilala niya ang kanyang tupa. Alam niyo ba, nung kahapon nandun ako sa Israel, kahapon nandun ako sa Israel, no, sa Google, habang nag-research ako. Alam niyo ba ang mga pastor, yung mga shepherd, alam mo ba, Kuya Arman, kahit pare-parehas ang mukha ng mga tupa, kilala niya at alam niyo, may sariling mga pangalan niya. Ganyan ka, yung mga pastor. Okay? Yung mga shepherd, kilala niya kung sino si B1, kilala niya kung sino si B2. Okay? Kahit magkapare-parehas ang mukha, kilala ng pastor kung ano at sino yan. Kilala ng pastor kung sino ang pasaway. Kilala ng pastor kung sino ang laging gutom. Kilala ng pastor kung sino ang mukhang pagkain. Kilala ng pastor kung sino yung laging nagsusuway. Kilala ng pastor yan. Kung sino ang marites. Ha? Kilala ng pastor kung sino yung sakitin. Kasi kailangan niyang alugain. In short, kilala ng pastor kung ano at anong klaseng uri tayo na tao. Can we imagine, mga minamahal kong kapatid, if God is our good shepherd, kilala ng Diyos kung sino ka sa lahat ng iyong pagkatao, sa lahat ng iyong pag-uugali, mula sa buhok mo hanggang sa kuko mo sa mga kapatid, alam ng Diyos yan. Parang may nag-amen. Versikulo tayo tayo. Look at the verse. I am the good shepherd. I know my own, and my own knows me. Ibig sabihin, mga minamahal ko kapatid, dahil kilala tayo ng Diyos, kilala rin natin ang ating Panginoon. Amen. Alam nyo, look at the next verse. Sabi ni Isaiah 43 verse 1, fear not. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. For I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. Napakasarap isipin. Lagi ko itong inulit-ulit sa inyo. Si Satanas, lagi tayong tinatawag sa ating pagkakamali. Nagsinungaling ka, sabi ni Satanas. Nagsinungaling ka, nagmura ka, nagaito ka. In short, Satan will call us according to our sins. But Jesus Christ called us according to our names. Palakpakan niyo muna. Can I hear amen? Napakasarap isipin na tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. Hello? Hello? Napakasarap isipin, mga minamahal kong kapatid, na meron tayong malaking tagapagligtas, walang iba kundi ang Diyos, at magsasabi, hoy, akin ka. Akin ka, amen? Napakasarap isipin. I have called you by my name. Sige nga. Alam niyo yung anak ko, minsan parang natatawa kami, pero parang naiinis na rin. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil buwan na sa Mindanao, naging Bisaya na rin. Totoo, at alam niyo ba, sabi niya, Papa, uy, psst, ano psst? Totoo, sabi. Kaya nagugulat kami pag hindi niya,
pinapansin, sabi niya, "Uy, Papa, halika, tingnan mo." "Uy! Psst! Ano psst?" Sarap tuktukan mo, ano psst? Na-imagine ninyo, guys? Na-imagine yung mga minamahal mo kapatid? Na tayo ay sinisitsitan lang? Uy! Psst! Uy! Psst! Psst! Uy! But you know, when you pass by, God will call you according to your name. Joe, halika. Joan, halika. Akin ka. Amen? Can I hear amen? Amen? Para may amen. Amen? At alam nyo, Pastor, ano po? Masarap doon sa alam ang pangalan. Uso ngayon yung pirmahan? Pirmahan ba? Pirma ng mga kongresista doon sa ano? Uso yun? Alam nyo, huwag niyong asamin yung mga pirma-pirma na yan. Ang asamin ninyo, yung pangalan ninyo nakatatak doon sa libro ng buhay. Kasi pagdating ng panahon, kung wala doon ang buhay nyo, ay kung wala pangalan nyo, nakalagay doon, psst. Sorry, hindi ka malangi. Kasi tandaan po ninyo ito, mga minamahal kong kapatid. Ang daming may pangalan lamang sa libro o sa aklat ng buhay, siya makakapasok sa langit. And praise the Lord, because God is our good shepherd. Tinawag tayo. Hindi ka lang tinawag, nilista pa ang pangalan mo, Russell, sa aklat ng buhay. Amen! Palakpakan niyo ang Diyos! Sabi ng Panginoon, Russell, akin ka. Amen ba, mga minamahal kong kapatid? Sister Nobi, akin ka. Brother Elder, akin ka. Sister Norhaini, akin ka. Sabi ng Diyos, napakasarap isipin. Can I hear amen? Minsan nakikipag-away nga tayo ng panahon ng pandemic na ang ating pangalan ay wala doon sa listahan ng ayuda. Sila? Nagpamalanggayan pa. Sabi ni Duterte, 4,000, bakit dito pagdating 1,000 at saka sardinas? Ha? Di ba napakasarap isipin na ang ating pangalan, hallelujah, ay nasa aklat ng buhay at tinatawag tayo na Diyos. Hindi ka lang tinatawag na Poncio Pilato, tinatawag ka according to your name. The very DNA of your life ay alam ng Diyos. Palakpakan niyo ang Panginoon. Hala, nandiyan pa ba lahat? Kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. Alam niyo, meron akong kaibigan na OFWs nasa Canada. Nasa Canada siya. Alam niyo, iba ang feeling kapag meron kang kakapwa Pinoy. Pero dahil hindi mo nga alam kung may Pinoy doon. Alam mo, yung isang kaibigan ko, sumigaw siya sa palengke. Yung magandang palengke, sabi niya, "Hep, hep!" Sumigaw na, "Huray ha, Pinoy to!" Pinoy yung Pinoy. Pinoy. So nag-usap sila, mga minamahal kong kapatid, at nagsama sila. Kasi magkaparehas sila ng Pinoy. Napakasarap isipin, mga minamahal kong kapatid, na magkakaparehas tayo ng pangalan sa harapan ng ating Diyos. Amen? Branded, we are Christians. Problema sa atin, nakikita tayo sa SM, parang nag-ganon. May nakita ko kapatid, sabi ko, kapatiran ko talaga to. Lumi ko! Pinuntahan ko talaga, alam mo, nagtaan ko dun sa poste ko, ano tayo? Kung sa akin, walang pera. Kung sa akin, lagi ako nagpapalibre. Huwag kayong judgmental. Pero wala talagang pera na tayo. Kaya, ganun talaga. Alam mo, palakpakan natin ng Diyos. Amen? Sige nga, mga mama, mga magulang, di ko alam kung sapukin yung mga anak na niya pag sabi, dadaan ka, "Huy, ano huy? Huy, pakainin mo na ako, huy." Sarap ba? Ang sarap sa feeling na tinatawag tayo ng Diyos sa ating pangalan. And I hear amen. Pangalawa, bakit ang Diyos is a good shepherd? God protects their sheep.
Pinoprotektahan tayo ng Diyos. Sino pong naniniwala dyan? Amen? Psalms 91:14, it says, because God holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him because he knows my name. Kuya Lloyd, hindi ka lang kilala ng Diyos, kundi pinoprotektahan ka pa ng Panginoon. Palakpakan ng Diyos. At yan dapat ang mga ugali ng mga pastor. Pinoprotektahan ang kanyang mga tupa. Hindi kinakasuhan. Sayang hindi tinakalay. Naisip niyo ba? Si Pastor Bong Kimson, Pastor o Reverend, grabe. Kataas-taasan, nakasutaan na ba paghuling komunyon? Diba? The Highness Reverend Tremlani Kimson, nakasuhan si Gaspar. Kaya, hindi ko tinakalay. Gusto kong sabihin sa inyo na kaming mga pastor ay nagpo-protect, hallelujah, sa mga tupa, amen? Lagi na namin sinasabi dito na kaming mga pastor, hindi kami namimili ng miyembro, pero kayo mga miyembro, namimili kayo ng pastor. Kapal na mo ba? Kawawa kami! Pero kaming mga pastor, nagpoprotekta kami sa lahat ng miyembro. Can I hear amen? At ganun din ang Diyos. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Look at the verse. At the next verse. Alam nyo, pag himay-himayin natin ito, parang manok sa pansit. Tingnan nyo to. What if the Lord had not been in our side? Paano kaya kung ang Diyos at ikaw ay wala sa atin? Sa ating side, paano kaya? When people attack us, they would have swallowed us alive in their burning anger. Paano kaya kung wala ang Diyos sa ating side? Marami ng mga tao na umaatake sa iyo. Amen? Pero praise the Lord, because God is our good shepherd. He protect us. Maraming umaatake, pero walang makapagpinitrate. Walang pakadiwan niya. Maraming nagkaso, pero walang makapagpinitrate. Maraming nagkaso, pero walang naipanalo. You know why? Because you are protected. Maraming gustong manira sa negosyo, but again, you are protected. Amen? Amen ba? Hallelujah! Sa araw-araw mo na biyahe, maraming kaaway na gusto kang bagain sa motor. Praise the Lord! Hallelujah! Buti na lang nakadamp lang sa sasakyan mo, hindi na tayo magawa. You know why? Because the Lord is on our side. Marami nang gusto umatake sa atin. Yes, merong pag-attack pero hindi makapag-penetrate. Why? Because the Lord will protect us. Ito yung lamentation ng awit. Sabi niya, paano kaya? Kung wala Diyos sa side natin. Paano kaya? Eh di matagal na tayong patay. Eh di matagal na tayong wala. Eh di matagal na tayo sa impyerno. But because God is on our side, you are protected. Amen. Yung nasa kaliwa mo, kurutin mo at sabihin mo, you are protected. Every time. Can I hear amen? Protektado ka. Protektado ka. Protektado ka, hindi lang ikaw, pamilya mo. Hindi lang pamilya mo, negosyo mo. Hindi lang negosyo mo, trabaho mo. Can I hear amen? Complete package yan. Nakita niya na medyo, nakita ng away na umangat-angat yung business mo, tatapatan ka. Ganyan ang Pinoy, no? Totoo. Nakita na yung kanyang barbecue, mabenta, tatapatan ng barbecue sa harap. Sabi niya, healthy competition. Mukha niyo.
Hindi ko naglahi ka dyan ng sago at gulaman, hindi mabenta. Sa akin kumakain, sa'yo umiinom. Dapat ganun. Mindset ba? Mindset ba? Sabi ni B-Boy, mindset. Si James pala. Mindset daw, mindset. God will protect us. Napakasarap isipin kung bakit ka nakaupo dyan. Pag nilay-nilay mo saglit, kung bakit ka nakaupo dyan ngayon. Sa kabila ng ikaw ay may ubo, may sipon, nanginginig ka na, sakit ng lalamunan, ano pang klase, mga rayuma, mga sakit sa atay, sakit sa bato, grabe sakit yan eh. No, nag-stroke na. Can you please take a pause on a moment at isipin mo kung bakit ka nakaupo dyan? Because you are protected by God. Palapakan ng Diyos. Next verse. Meron mo natin? Oh yeah, 6. Praise the Lord! Kantong ito, who did not let their feet tear us apart. We escaped like a bird from a hunter's trap. The trap is broken and we are free. Our help is from the Lord who made heaven and earth. Ang tulong natin ay nagmula sa ating Diyos. Amen? Next verse. Next natin. Alam nyo, hindi po dapat isama ito eh. Pero baka hanapin ni Papa. Kaya isinama ko na. The good shepherd discipline his sheep. Alam nyo, ito problema sa atin. Gusto lang natin palagi sa church na laging pinagpala tayo ng Diyos. Pero tandaan po natin mga minamahal kong kapatid, kung mahal tayo ng Diyos, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Ang problema ngayon sa mga magulang, ayaw na nilang disiplinahin ang kanilang mga anak. Mga minamahal kong kapatid, glory to God! Kung bakit ako ganito katino? Dahil sa disiplina ng aking magulang. Amen, Gaspar? Maraming mga bata ngayon, sumusumay na sa magulang. Sa panahon namin, pag suway, isipan pa ba? Dugo? Bakit ka? Ganun kami dati. Kaya, grabe ang pagdisiplina sa amin. Ngayon, anak, anong gusto mo, anak? Anak. Kaya yung anak ko nakatikin na yan ng palo, sa totoo lang. Sa totoo lang. Kasi mga minamahal ko kapatid, ang Diyos dinidisiplina tayo. Yung nasa record mo, sabihin mo, dinidisiplina tayo ng Diyos. Come on. Versikulo tayo, versikulo. Deuteronomy. 1, 2, 3. Basahin nyo. 1, 2, 3, go! Know that in your heart na kung dinidisiplina ng isang ama ang anak, tayo din ay dinidisiplina ng Diyos. Amen. Katulad ng isang pastol, hallelujah, meron talagang pasaway na tupa. Meron talaga. Kaya pag alam nyo yung tungkod ng pastol, may karit. Alam mo yun? Ulit-ulit na sinasabi ko yung pastol kong yan. May karit ba? May parang hook. Ang hook po, mga minamahal ko kapatid, kapag medyo may gumanon, yung leeg, hinuhook pa. O, balik. Totoo yan. Hinuhook. Kasi may mga tupa talaga na kapag papasok na doon sa kanilang kulungan, talagang gumagano ba? No? Gumagano, naglalakad. Kaya ang mga pastor talagang hinuhook. Pero meron talagang pasaway. Meron talaga mga kapatid. Alam mo ginagawa? Dahil sobrang pasaway ng tupa na yon, pinipilayan po ng pastol. Talagang pinapalo yung paa. Pagpalo, siyempre hindi na makalakad. Kawawa naman. Alam niyo ang ginagawa ng pastol? Binubuhat ng pastol yung siya ang nagpilay. Binubuhat at inaarugay doon sa kulungan. Anong ibig sabihin niya? Napakasimple. Kapag tayo dinidisiplina ng Diyos, hindi po tayo iiwan na hanggang doon lamang. Kapag tayo dinidisiplina ng Diyos, hallelujah. Yes, masakit. Yes,
sobrang sakit talaga yan. Pero tandaan po nito, bubuhatin tayo ng Diyos at dadalhin sa Kanyang tahanan at tayo ay mapagaling. Can I hear amen? Kaya praise the Lord. Itaas ang kamay dito na dinisiplina ng Diyos. Praise the Lord, sapagkat hindi ka iniwan doon sa kangkungan, hindi ka iniwan sa daan para atakihin ang kaaway. Ikaw ay binuhat at dinala sa tahanan ng Zion para ikaw ay kumaling. Hallelujah! At ikaw ay ma-restore. Praise be to the Lord in heaven and earth. Palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Ang daming mga dinisiplina ng Diyos dito. Praise the Lord! Padaan-daan ka lang sa church, disiplinahin kita. Hallelujah! Pag dinisiplina mga kapatid, pagpalo lamang. Pero tandaan niyo po, sa likod ng pagpapalo, nandoon ang pagpapala. Wow! Wow! Next verse. Hebrews 12:6. For whom the Lord loves, He disciplines, and He punishes every son whom He accepts. Noong ako ay binata pa, nung ako po ay bata pa, mga minamahal kong kapatid, when I was in high school, hindi ko maintindihan yan, Kuya Arman. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Papa nung habang siya nagpipreach sa amin doon sa Mindanao. At sabi niya, mahal namin ka. Kung kami namamalo sa inyo dahil mahal namin kayo. Hindi ko maintindihan yan kasi ang palo, sinturon, masakit. Paano mo masabing mahal yung kami? Sa lahat ng magkakapatid, mga minamahal kong kapatid, saksi mga minamahal kong kapatid, mga kapatid ko nandito. Hallelujah! Sa lahat ng magkakapatid, ako ang pinakamabait. Praise the Lord. Wow! Aalis ng alas 5 ng madaling araw. Uuwi ng alas 8 ng gabi. Buti nga, nakatipid sila ng pagkain. Alam niyo, sa ganung aking pagkagalak, grabe ang palo sa akin. Lahat ng palo na tikman ko na mga minamahal kong kapatid. Hallelujah. Mula sa tsinelas, mula sa takong ng sapatos, mula sa sinturon, mula po doon sa yung panggatong, yung ratan, yung yantong, all of the above. Lahat na yan natikman ko. At alam niyo, ang sinasabi ng Papa at Mama ko sa akin, ginagawa lang namin ito dahil mahal ka namin. Anong mahal? Pagkatapos ko kaming sinako at pinausukan. Pero lang naman. Grabe yan! Bakit ganun? Pero alam niyo, hindi ko naintindihan yan. Mga bata, hindi niyo maintindihan yan. Kapag sinapak kayo ng Papa niyo, hindi niyo maintindihan yan. Pero alam niyo, true story ito. Nung ako ay naging isang anak, ay ama na. Nung ako ay naging ama na, yung aking anak, nandyan naman ang aking asawa, dumating sa punto ng aking buhay na pinalo ko talaga yan. Talagang sobrang palo na sobrang inis. Pero totoo pala yan. Every sapak, hindi pala sapak, every hampas ko ng hangin sa batang yan, nasasaktan din ang isang yan. Woo! Yun palang ibig sabihin ng pagmamahal. Ibig sabihin, mahal natin sila, dinidisiplina natin sila. Masakit pero kailangan. Now I realize that sometimes to express our love, we need to express the pain. Kailangan may pain ang pagmamahal. Amen? Amen? Parang kayo ng amen? 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 You know, if you ask Jesus Christ, pag tayo pumunta ng langit, Ma'am Tere, one day, pag pumunta tayo ng langit, at kakausapin mo si Jesus harap-harapan, sabihin mo, why nagpapako ka sa amin? Di ba masakit yun? Alam mo, ang sagot ng Diyos sa atin, yes, masakit. Because if you love, there is always pain. Because part ng love ang pain. Pagpakan niya Diyos. Parang may nang amen. Grabe no?
yan sa respat pagdating ng panahon. Kami mga magulang, mga nanay, alam na natin yan. Na kapag every hampas, ang sakit sa pakiramdam. Tapos, makikita mo yung anak mo, tapos yung kapitbahay ninyo nagsismosa, bakit pinapalo yung anak? Dapat hindi ganyan, dito ganyan, dito ganyan. Sarap po siya na mainit na tubig, no? Hindi siya marunong mag-disiplina sa kanyang anak. Dapat kinakausap lang. Yung aso, sige nga, kausapin niyo. Yung sobrang galit, steady, ganyan ka lang. Tinan mo. Last but not the least. Please ko matapos. Lay down his life. Because God is our good shepherd. He laid down his life. Mga minamahal ko kapatid. Verse tayo natin. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Amen? Pagdating sa kamatayan, mga minamahal kong kapatid, ang Diyos, ibig na ikaw at ako, ang ipako sa krus ng Kalbaryo, but because He is the good shepherd, He laid down His life for us. Amen? Para ikaw at ako ay masip, Kuya Elmer. Yan ang good shepherd. Pero kami mga pastor, wag yung asahan na magpapakamatay kami sa inyo. No? Kung si Papa magpapakamatay sa iyo, pero ako amot na lang. Kasi pero ito masasabi ko sa inyo, I will do my best. Hallelujah, para sa kapakanan, para politiko ako, no? Para sa kapakanan ng ating mga kapatiran. Si Papa, nung naalala ko, na medyo bulong pa yung sasakyan natin, hallelujah, may tumawag, pastor, ihatid natin sa ospital. Yung aking mister, si Papa, hallelujah, bumaliktad sa kanyang higaan, tinawag siya ni Mama, boom! Wala akong saplot. Ay, sorry. Totoo yan. Pastor, alas-alas ng madaling araw. Pastor, may problema ako, Pastor. Si ganito ganyan. Because the good pastor will lay down his life. Hindi man yung kanyang buong buhay, pero we will make sure hanggang saan ang kaya namin aming poproteksyonan at aming ditipahan ang aming mga buhay para sa mga tupa. Amen? Palakpakan niyo ang Diyos. Hallelujah! Nasaan po ba tayo mga minumahal po kapatid? Nasaan po ba tayo? God will lay down His life for us. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life. Last verse ate. By this we know love. Sa ganitong paraan na mahal tayo ng Diyos, that He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. Alam nyo, panis yung Valentine's Day itong February. Walang-wala yan sa kung paano tayo minahal ng Diyos. Alam ka kanina pa rin. Let me tell you, yung iyong karanasan ngayon, alam ng Diyos yan. Yung inyong kinakaharap ngayon, alam ng Diyos yan. At alam nyo, ang sinong nangunguna dyan, walang ibang kundi ang Diyos. God will lay down His life for us. Alam nyo kami mga pastor, in behalf sa lahat ng pastor, hindi po kami perfect. Si Papa, ako, hindi po kami perfect. Ang dami namin kahinaan. Ang dami namin mga flaws. Ang dami niyong pwede masabi sa amin. Pero be grateful sa tagal ng ating pinagsamahan. Huwag naman sana makita ninyo is yung kunting pagkakamali namin. Tandaan po ninyo, sa panahon na ikaw ay dumating sa problema, na halos wala nang gusto kumausap sa inyo.
kami mga pastor ay handang makinig sa problema. Na si pastor ay handang ibigay ang kanyang buong buhay. Ilaban kung ano man ang iyong laban. Why? Because yan ang tama. At yan po ang aming paninindigan. Alam nyo, ang good shepherd, pagdating sa problema, hindi tumatakbo. Kapag may problema, hinaharap. Marami na pong problema ang ating iglesia kinakaharap. Ang inyong pastor nagpatuloy. Amen. Amen ba? Yung nasa likod mo, sabihan mo, naging pasaway ka rin dati. Sabihin mo. Yung nasa harap mo, tapikin mo, sabihin mo, naging pasaway ka rin dati. Pero, hindi ka iniwan ng Diyos. Dati ito ba yun? Our God is a good shepherd. Ito si kahit kailan hindi ka nagkulang. Tulad ng isang awitin, ang Diyos kahit kailan hindi nagkulang. Amen? As we sing this song, atin pong namnamin na ang Diyos kaya naman hindi nagkulang. Pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ika'y sasambahin. Ika'y sasambahin, paligid malay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Kahit kailan, kahit kailan. Kahit kailan, church. Come on, church. Kahit kailan, di ka Panginoon, kahit kailan hindi po kami o Diyos nagkulang. Salamat sa iyong pagsama sa amin. Lord, you are our good shepherd. Salamat po Diyos, na-realize po namin, Panginoon, na Lord, kahit isa, walang na o Diyos nagkulang sa amin. Sapat na ang iyong biyaya o Diyos. Sapat na, Panginoon, ang iyong pagpapala sa amin. Lord, you protect us, Panginoon God. Lord, you lay down your life, Panginoon God, your life para sa amin. Sa oras na ito, God, we are grateful, Panginoon God, sa iyo. Salamat po, Diyos, sa pagpapala. Salamat din po, God.
Hallelujah. Sa amin po, Diyos, na naranasan, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ay laging kasama namin, Panginoon, salamat din po sa assurance that wherever we go, kasama ka po namin. Salamat, Panginoon. Lord, alam ko po, Diyos, na meron po mga kinakaharap po, Diyos, ng mga suliranin. Pero Lord, dahil Ikaw ay nasa amin, wala po kami pangangamba, Panginoon Diyos. Lord, we glorify your name. Salamat po, Diyos. This is my prayer. In the name of our Lord Jesus. Everybody says, Amen and Amen.